Hi, hello guys. Have a nice day. Welcome to my second vlog. Another day, another mini vlog. So ayan na nga, paalis na naman ako nito. Papuntang Banwa ng Kalibo. So bago ako pupunta ng Kalibo, punta muna ako ng apartment. Bago ako pumunta ng apartment, tumingin muna ako ng shop na may computer shop. Magpiprint sana ako ng resibo ng tenant na magbabayad ngayon. Kaya lang, it's Sunday, so sarado sila ngayon. Sabihin ko na lang sa magbabayad ngayon na bukas ko na lang siya bibigyan ng resibo kasi di ako makaprint. Di ko rin kasi nadala yung laptop ko. Actually may printer naman dun sa apartment. Yung laptop lang yung dinadala ko kasi ginagamit ng asawa ko. Doon siya nanonood ng movie. Pwede naman sana sa cellphone, kaya lang gusto niya sa laptop malaki-laki at matagal malubat kasi nakasaksak. Kasi kung cellphone madali malubat. So ayun, papunta na ako dyan ng apartment. O diba, manubela ng sasakyan. Hindi kasi ako makahawak ng cellphone, kaya nilagay ko na lang siya sa bag. So ang gagawin ko sa apartment ngayon, magbubukas lang ako ng isang unit ng tenant namin na hindi niya na kuha yung susi sa loob, naiwan niya. So may spare naman kami dito na susi, so bubuksan ko lang muna tapos ilalak ko na lang. So ayun, dito na ako sa apartment. Dito ko na lang i-park yung e-bike ko kasi sandali lang naman ako dito para madali akong makaalis agad. So ayan, bababa na ako at papasok sa apartment. Ito yung apartment dito sa Kalibo na pinupuntahan ko. So ayun na nga, nakapasok na ako. Yung mga copies kasi ng mga susi ng mga tenant dito na dito lang naman iniiwan. Ito yung pinapakita kong susi para sa taas, para makapasok ako. Dito na lahat nilalagay ko yung susi na mga importante para hindi ko na malimutan, sa isang lagayan na lang. So nandyan yung mga susi ng e-bike ko, ng motor ng asawa ko na isang copy, sa bahay namin sa Fatima kasi may pabahay kasi kami doon. So dyan din yung nilagay kong susi. Tapos susi ng apartment nandito din sa gate at sa third floor. So kukunin ko na yung copy ng mga susi. So ayan, ang bilis diba. Nakaayos na ako ng apartment. Dito na ako ngayon sa tindahan ng Kalibo. Bago ako hinanap kasi ako tokwa. Nagpapabili yung asawa ko ng tupo or tokwa, di ko nalilito ako sa tokwa sa katupo. Basta may gagawin ko siya doon, gagawin niya ang sisig. So bago ako bumili ng tupo, pumunta muna ako dito sa Palawan. Ginatingin ko muna yung nabili kong alahas. Tinatingnan ko kung magkano yung halaga. So tapos na ako dun sa Palawan, dito naman ako sa Lotohan kasi
inutusan ako ni nanay na magtataya dito. Baka swertehin. So, yung tinaya ko, yung 2 draw ngayong araw at 2 draw bukas. Bali, 4 na draw. Tapos na ako dyan. Pumunta na ako dito sa maliit na tindahan. So, naghanap na ako dyan ng tofu. So, first time ko lang dyan nakapasok. So, todo video na lang ako. Baka may makita ako ditong tofu. Mayroon pa kasi ditong may daan. Malayo-layo pa. So, kung wala dito, doon ako sa kabila bibili. So, ayan nga, mayroon naman ako nakita dito na tofu. Kasi marami naman pala ditong tinda ng mga gulay. Sa gulayan kasi yan binibili. Nagbabaka sakali ako na meron. So, kakita naman ako kanina. Nakabili naman ako. Ang mahal na ngayon ng tuko pala, guys. Yung konti lang na yung isang iwa, 45 pesos. So, dalawa yung kinuha ko. Bali 90 pesos. At bumili na din ako ng sibuyas na puti. Kasi, gagawin niyang sisig sa tuko. Meron naman ako mayonnaise doon sa bahay. So, yun na lang muna yung bibilin ko kasi ang mahal na agad ng tuko eh. At, mahal na din yung sibuyas na binili ko kasi malaki. Ay, nako. So, ayan yung tuko. Pais na ako dyan. Pumunta na rin ako ng POS. Pinapabili ako ng asawa ko ng DTR nila sa trabaho. Naghanap ako ng DTR dyan. Ang mahal pala yung nabili ko, guys. Mahal naman kasi yung pala kasi pala mahal kasi karton. Dapat yung pala yung binili ko yung papel lang, yung sa kupon na nakasulat. Di ko naman kasi alam, binili ko na kaagad. Etong wallet ato, na cute na ako, ang ganda. Yan lang mahal, 100 plus yata yung dyan, yung presyo niyan. So, masusunod na lang pag na kailangan ko na talaga. Magagandahan lang kasi ako dun. So, panay ang hanap ko dyan kung saan yung DTR nila. Nagtanong na din ako dyan, pinuturo lang sa akin, di naman ako ina-assess kung saan banda. Malay ko ba kung saan nakalagay. So, ayun, naghanap din ako ng may sino nagbabantay dyan at mag-a-assess na lang ako. Papa-assess ako kasi panay ng ikot, wala akong nakita. So, kailangan ko talaga yung may mag-a-assess sa akin para madali ko nang makita. Kaya tanong na ako din kung saan bantay. Tinuturo lang talaga sa akin. So, pinuntahan ko na ulit. Dating naman doon, wala naman akong nakita. So, naghanap na naman ako ng may mag-a-assist na naman sa akin para ituro na talaga yan. Yan, lagi lang tinuturo sa akin. Ay, nako. Buti na lang ang mabait akong customer. Kung iba yan, kanina ko pa yan tinarayan. Buti na lang. So, yan na nga. May nakita akong kaklase ng anak ko dyan. At yung mama niya nag-usap ng konti. Usap-usap lang ng konti. Tapos hanap ulit ng DTR. So, ayan yung kapatid ng kaklase ng anak kong lalaki. Nasa grade 2. Yan. Nag-ikot-ikot na naman ako. Nag-iikot ako at paghanap na ako ng mag-a-assist na talaga sa akin.
Kasi napapagod na din ako maghanap. Sa huli, nakita ko naman kasi may nag-assist na sa akin. Kasi wala naman ako. Kasi kapag di pa rin ako nagpa-assist, di ko talaga makikita. Di ko naman alam kung saan nakalagay eh. Di naman talaga ako taga dyan. So, ayun na nga. Pinuntaan ko silang dalawa dito. Magpapa-assist na ako. Yan. Ituturo na sana sa akin. Kaya sinabi, kanina pa nga akong ikot ng ikot. Di ko talaga makita. So, ayun. Sabi ng babae, samahan na lang ako. Kaya sinabi ng babae na, ano mo na lang siya. Sundan mo na lang ako. Sundan niya ako. Okay, thank you. Ayan na nga. Yan, tinuro na niya. Ayun na nga ang DTR. Yan. Nag-iisang DTR. Kaya, chinat ko yung asawa ko na ito yung presyo ng DTR. Sabi ko, mahal. Ang mahal. Ay, huli naman siya sabi na hindi pala yan yung pinapabili niya, yung mura lang. Ay, nako. Ay, pinili ko na kaagad. Hindi mo na siya nagsabi. So, ayan muna guys. Paalam na. Bukas ulit. Bye.